Doon sa teorya na yon ay ang ay una, under the internal rules ng Senate ng Supreme Court, ang Chief Justice, ang alam nyo, ang kanilang style dyan, nagde-deliberate sila, siya lang mag-notes, nakalagay yan sa kanilang rules. Pagkatapos ng notes niya, siya ang maglalahad ng, notes niya shall be form the basis of the, ang notes niya, yun ang magpo-form ng basis ng minutes. At ang notes niya magpo-form ng basis ng resolusyong iutos niya sa clerk of court o kahit sino. So ang tanong, ganito. Noong December 15, ang sabi ng Korte Suprema, mag-grant tayo ng TRO. Pero dapat, i-fulfill muna ang kondisyon bago ito matupad, bago ito maging effective, bago lumipad si Ginang Arroyo. Paglabas ng resolusyon, ang laman ng resolusyon, hindi alam ng mga justices, kasi ang resolusyon na unsigned, hindi na yan kinukonsult sa mga justices, diretso na yan, unsigned resolution yan, hindi yan desisyon na pipirmahan nila. Paglabas, ang kondisyon nagsasabi, pwede ka nang lumabas kahit na hindi pa natupad ang kondisyon. Ang ipapaliwanag ng prosecution sa Article 7, binaliktad ni Chief Justice Corona ang desisyon ng Korte Suprema en banc. Yan ang lalabas habang kami, yan ang ilalabas namin habang pinipresent namin ang kaso. At hindi sila pwedeng magsabi na collegial ang desisyon kasi yung action administrative powers ng Chief Justice napakalaki. Nagulat na lang sila afterwards, noong November 22, 18, na ang resolusyon pala nila ay effective ang TRO kahit hindi pa na-fulfill ang kondisyon. Napaka-natural, di ba? Bago ka lumipad, bayad ka muna ng 2 million. Bago ka lumipad, bayad, maggawa ka muna ng SPA. Kasi otherwise, kung nakalipad ka na at hindi ka nagbayad ng 2 million, para kipa ang ban. Napaka-natural na pag nakalipad ka na, hindi ka na magbibigay ng SPA. Ang SPA, napaka-importante po yun, hindi po yun isang normal na papel. Kasi ang rason ng SPA is this: the moment na lumipad si Presidente Arroyo at nagsimula ng mga preliminary investigation, mga court trials, sinong papadala ng summons? Later on, sasabihin ni President Arroyo, wala akong notice due process requires na i-notify ako, so hindi ako na-notify. Pero dahil may SPA siya, bound na siya doon sa authorized representative niya na nakatanggap ng mga summons, mga requirement for request for affidavit, etc. Kaya hindi na siya makahulagpos. Kaya napaka-importante na ma-fulfill niya yan bago siya lumipad. Pero ang desisyon ng nilabas ng Korte Suprema ay baliktad. Pwede ka nang lumipad kahit hindi mo pa na-fulfill ang condition, which is not only absurd, as Justice Carpio said in his decision, but it was not actually what was decided by the court in November 15.